Noong 1882, ang American Wild West ay pinakamapanganib na lugar sa lahat. Kakaunti ang pagkain, mabilis na kumakalat ang sakit, at ang matitibay na tao lamang ang nakakaligtas. Sa isang maliit na bayan sa Arizona, ang magsasaka ng tupa na si Albert ay pumunta sa town square upang makipagkita sa isang cowboy na nagbanta na tatapusin ng pamilya ni Albert kung hindi niya makuha ang perang nawala sa kanya dahil sa mga tupa ni Albert. Siya ngayon ay handa na para sa isang labanan, ngunit si Albert ay isang duwag na nagsimulang gumawa ng mga argumento upang maiwasan ang away. Gumawa pa ng mga nakakatawa sa pamamagitan ng mga anino sa kanyang mga kamay. Nainis ang cowboy dahil dito, kaya pinaputukan niya si Albert sa binti, habang ang kasintahan ni Albert na si Luis ay na-disappoint dahil dito. Pagkatapos, nagpiknik sina Albert at Luis malapit sa isang ilog at sinabi ni Luis na dapat ay naging mas matapang si Albert. Bigla siyang nakipaghiwalay sa kanya, sinasabing matagal na niya itong iniisip. Mahal daw siya ni Albert pero umalis pa rin si Luis. Samantala, sa salon, hinihintay ni Edward ang kanyang kasintahan na matapos sa trabaho. Pinagtatawanan siya ng manager dahil sa pakikipag-date niya sa isang babaeng nagpapasaya sa ibang lalaki sa trabaho, pero wala siyang pakialam. Hindi nagtagal ay lumabas si Ruth sa silid at nakipag-date kay Edward matapos na mangako sa manager na babalik sa oras para sa isa pang kliyente. Sa gabi, binisita ni na Edward at Ruth si Albert para mag-alok ng kanilang suporta dahil hindi niya maiwasang isipin si Luis at tingnan ang kanilang mga larawan ng magkasama. Nagpunta sila sa salon upang maglasing at si Albert ay nagsimulang magsalita tungkol sa kung paano ang pamumuhay sa Wild West ay ang pinakamasama dahil ang lahat ay maaaring pumatay sa iyo. Binanggit niya ang mga bagay tulad ng mga gutom na hayop, ngunit pati ang mga lasing din, pagpunta sa banyo, at mga trabahador na namamatay mula sa kanilang mga utot pagkatapos kumain ng maanghang na pagkain na nangyari sa likod niya. Pagkatapos, dinala niya ang kanyang mga kaibigan sa labas upang ituro na ang alkalde ay patay na nakahiga sa labas sa loob ng 3 araw at wala man lang nakapansin. Sa sandaling iyon, dumating ang 2 lobo at kinuha ang katawan ng alkalde upang kainin ito. Isang lalaki sa salon ang nainis sa pagsasalita ni Albert at itinapon siya sa bintana. Matapos uminom ng marami, lasing na sumakay si Albert sa kanyang kabayo at nalaglag pa, ngunit nakarating pa rin siya sa bahay ni Luis. Sinusubukan niyang suyuin ito, ngunit wala itong silbi. Kinabukasan, isang matandang lalaki ang nakasakay sa kanyang karwahe kasama ang kanyang asong nagngangalang Plugger sa labas ng bayan. Masaya siyang nakakita ng isang piraso ng ginto na mabilis niyang itinago nang makita niya ang isang grupo ng mga kaina-hinalang mga tao na dumarating. Ang tanyag na kriminal na si Clinch ay humingi ng ginto sa lalaki at sinabi pa sa kanya na bunutin ang kanyang baril upang makuha niya ito mula sa kanya ng patas nang hindi siya ninanakawan. Ginawa ito ng matanda at sinabi ni Clinch na magpapaputok sila sa bilang ng 3. Gayunpaman, binaril ni Clinch ang lalaki pagdating sa bilang na 2, dahilan upang mamatay ang matanda. Ang asawa ni Clinch na si Anna ay nagprotesta laban sa hindi kinakailangang pagpatay, kaya hinawakan siya ni Clinch sa leeg upang patahimikin siya. Pagkatapos, kinuha niya ang mapa ng lalaki at hinati ang gang upang maghanap sa lugar at ipinadala si Larry kasama si Anna sa bayan. Sa kanilang paglabas, nagpasya si Anna na panatilihin si Plugger. Samantala, pinuntahan ni Edward si Albert. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga relasyon at sa mga babae, nabigla si Albert nang marinig na hindi pa ginagawa ni Edward at Ruth ang matinding bakbakan dahil sila ay mga Kristiyanong naghihintay na ikasal. Ang mga lalaki ay pumunta sa bayan upang panoorin ang malaking yelo na inihatid mula sa Boston na bumagsak at pumatay ng isang lalaki. Laking gulat nila nang makita si Luis na may bagong kasintahan na tinatawag na Foy na ang bigote ay kinaiinggitan ng bawat lalaki. Mamaya sa simbahan, si Albert ay patuloy na nakikipagpalitan ng nakakatakot na tingin kay Foy. Ipinakilala ng pastor sina Anna at Larry na nagpapanggap na magkapatid na bagong lipat sa bayan. Pagkatapos ng misa, pumunta si Albert sa tindahan ni Foy at nagtanong tungkol sa mga produktong makakatulong sa pagpapatubo niya ng buhok sa mukha. Gayunpaman, tinutuya siya ni Foy na sinasabing hindi kayang bayaran ng kanyang sweldo sa bukid ang mga ganitong mararangyang produkto. Nang gabing iyon sa salon, hiniling ni Edward kay Ruth na gawin ng matinding bakbakan ngayon, ngunit nag-aalangan siya. Napansin niyang may puting binhi ng lalaki sa kanyang mukha at nilinis ito gamit ang kanyang panyo. Pagkatapos, inanunsyo ni Albert na gusto niyang umalis sa bayan at ibinigay kay Edward ang kanyang paboritong medyas, kaya bilang kapalit, ibinigay ni Edward ang kanyang panyo na dumikit sa kamay ni Albert. Samantala, aksidenteng nabangga ng isang cowboy si Larry na tapon ang kanyang inumin.
Hiniling ni Larry na kumuha ng bago, kaya nagbuhos ng bago ang cowboy sa baso ni Larry, ngunit inilagay din ang kanyang tabako sa loob. Tumugon si Larry sa pamamagitan ng pagbaril sa lalaki, na agad na nag-trigger ng away sa bar. Habang ang mga lalaki ay brutal na umaatake sa isa't isa, nagpaputok ng baril, sinira ang mga furniture, at kahit na pumatay ng ilang tao, si Albert at Edward ay nagpanggap na nag-aaway upang hindi sila madamay. Ang mga bote ay nabasag at ginagamit upang saksakin ang mga manlalaban, habang si Anna ay umiiwas lamang sa lahat at umiinom sa isang sulok. Sa sandaling iyon, napansin ni Albert ang dalawang lalaki na malapit nang mahulog sa ibabaw ni Anna, kaya mabilis siyang tumalon upang iligtas siya sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya palabas. Mas maraming lalaki ang sumasali sa pakikipaglaban gamit ang mga armas, kaya lumabas ang dalawa sa town square upang mamasyal at mag-usap habang nakikipaglaro kay Plugger. Pagkatapos ng ilang paghagis, bumalik si Plugger na bitbit ang binti ng alkalde sa halip na ang patpat, kaya nagpa siya ang dalawa na pumunta sa bangin upang makapagpahinga. Habang nagbabahagi ng sigarilyo, sinabi ni Albert kay Anna ang lahat tungkol sa sitwasyon nila ni Luis, kaya sinabi ni Anna na sinayang ni Luis ang isang mabait na lalaki tulad niya. Biglang may ahas na dumaan sa kanila kaya tumahimik sila para hindi makagat. Pagkatapos, kinumbinsi ni Anna si Albert na dalhin siya sa perya para pagselosin si Luis. Kinabukasan, binisita ni Anna si Larry sa kulungan, tinawag siyang hangal sa pagbaril sa anak ng pastor. Inamin niya na magiging masaya siya sa araw na mamatay si Clinch at umalis nang hindi pinyansahan si Larry. Pagkatapos, sumama siya kay Albert sa perya, kung saan kumukuha ng litrato ang isang lalaki. Gayunpaman, sumabog ang kanyang camera, sinunog ang photographer at ang kanyang mga kliyente. Mabilis na binaril ng dalawang lalaki ang mga kliyente para iligtas sila sa matinding sakit. Sa sandaling iyon, nagpakita sina Luis at Foy, kaya nagkunwari si Anna bilang kasintahan ni Albert habang nagpapalitan sila ng biro. Binanggit ni Anna na mayroong shooting range sa malapit, kaya hinamon ni Foy si Albert dito ng may taya. Ang laro ay binubuo ng pagbaril sa mga larawan ng tumatakbong alipin at si Foy ay namamahala upang makapagpatama ng 6 na bala. Kapag turn na ni Albert, walang tumama sa lahat ng bala na pinaputok niya. Bago siya magbayad ng taya, pumasok si Anna at kinumbinsi si Foy na gawing mas malaki ang taya. Hiniling niya sa operator ng laro na gawin ito ng mas mabilis hanggat maaari at gumamit ng 2 baril para tamaan ang bawat target sa loob ng ilang segundo. Ngayon ay kailangang bayaran ni Foy si Albert ng $1 na ikinagulat ng lahat dahil hindi pa sila nakakita ng anumang pera na mas mataas kaysa sa mga barya. Sa pagtanggi na makita bilang isang talunan, patuloy na kinukutya ni Foy si Albert na nainis at hinamon si Foy sa isang tunggalian kinabukasan. Tinanggap ni Foy at pagkatapos niyang umalis, si Albert ay nabigla, pinagsisihan ang kanyang desisyon. Nagpa siya si Anna na turuan niya si Albert kung paano bumaril at sa kanilang paglabas, nakita nila ang isang toro na tumatakbo at pumatay sa may-ari ng tindahan. Ang dalawa ay lumabas ng bayan upang magsanay at pinatunayan ni Albert na siya ay isang kakilakilabot at hindi marunong gumamit ng baril ng paulit-ulit kahit sa malapitan. Sa kabutihang palad, si Anna ay napakatyaga at hindi sumusuko, sinusubukan ng iba't ibang mga trick para sa unti-unting pagbuti ni Albert. Pagkatapos niyang matamaan ang mga lata at bote, gumuhit sila ng isang tao sa isang pinto at itinutok ni Albert ang kanyang baril dito na halos patayin ang kanyang ama sa proseso. Kapag tapos na ang pagsasanay, ginantimpalaan siya ni Anna ng isang cookie. Sabay nilang pinapanood ang paglubog ng araw at ang cookies na ibinigay niya ay nagiging dahilan upang magulat sila kahit sa maliliit na hayop. Sa bayan, binuksan ng sheriff ang selda upang dalhan si Larry ng pagkain. Sa pamamagitan ng pagpapanggap na natutulog, sorpresang inatake ni Larry ang sheriff. Pinatay siya sa pamamagitan ng paguntog sa kanyang ulo sa bar. Kinagabihan, pumunta si Albert sa barn at sumayaw kasama si Anna na nakasuot ng sobrang magarbong damit para sa okasyon. Nandoon din sina Foy at Luis at muli, gusto ni Foy na makipagkumpetensya sa kanya. Sinabi niya sa banda na tumugtog ng isang kanta na nagdiriwang ng mga kagalakan ng pagkakaroon ng bigote. Pinahiya si Albert dahil sa hindi pagkakaroon nito at naging dahilan upang mapaalis siya sa dance floor. Hindi natuwa si Anna tungkol dito at gumawa siya ng plano, nagnakaw siya ng isang bote ng whiskey mula sa bartender at naglalagay ng laxative sa isang baso. Pagkatapos, hinamon niya si Foy sa isang paligsahan sa pag-inom at hinayaan siyang manalo para linlangin si Foy na inumin ang kanyang maliit na bitag. Pagkatapos, umalis sina Albert at Anna sa party at nagpas siyang uminom sa bukid. Marami silang pinag-uusapan at nagbubuklod sa kanilang galit sa Wild West.
Kinuha ni Albert ang isa sa mga tupa upang dalhin kay Ana ang isang larawan ng isang lalaking nakangiti na itinuturing na imposible. Pinasalamatan siya ni Ana ng isang halik sa pisngi at mabilis itong lumaki sa aktwal na paghalik. Nakaramdam ng awkward, dinala ni Albert si Ana pabalik sa kanyang hotel at nauwi sa paghalik muli na nakita ni Larry. Sa kanyang pag-uwi, napansin ni Albert ang isang kumikinang na liwanag na nagmumula sa isang kamalig. Binuksan niya ang pinto at nakita si Dr. Brown mula sa Back to the Future na nagtatrabaho sa DeLorean. Sabi ng doktor na weather experiment lang ito at naniniwala si Albert sa kanya. Samantala sa bahay ni Foy, hiniling ni Luis sa kanya na huwag patayin si Albert, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos, sinimulan nilang gawin muli ang matinding bakbakan habang sinisip-sip ni Luis ang bigote niya, ngunit biglang nakaramdam ng pananakit si Foy at kailangang tumakbo sa banyo. Kinaumagahan, may kumatok sa pinto ni Ana at binuksan ito, natuklasan na si Clinch pala ito. Ilang sandali pa sa town square, nag-alala si Albert dahil hindi pa nagpapakita si Ana. Dumating si Foy ngunit halos hindi siya makalakad ng maayos at muli siyang nakaramdam ng sakit, kaya kinailangan niyang magnakaw ng ilang mga sombrero upang maibsan ang sarili sa sakit. Nang sa wakas ay handa na si Foy na lumaban, ibinaba ni Albert ang kanyang sinturon at baril na sinasabing maaaring panatilihin ni Foy si Luis dahil naka-move on na siya. Matapos batiin si Luis ng good luck sa kanyang bagong buhay, hinanap ni Albert si Ana at nakitang walang laman ang kanyang silid. Nalilito, pumunta si Albert sa salon para magreklamo sa kanyang mga kaibigan. Sa sandaling iyon, nagpakita si Clinch kasama ang kanyang gang at inanunsyo na may nakitang humahalik sa kanyang asawang si Ana na kinalagkad din niya. Habang nadudurog ang puso ni Albert nang marinig na may asawa si Ana, tinanong ni Clinch kung sino ang humalik sa kanyang asawa at binaril ang isang random na cowboy na may sikat na mukha upang patunayan kung gaano siya kadelikado. Bago umalis, sinabi ni Clinch sa karamihan na mas marami siyang papatayin kapag hindi nagpakita ang lalaking humalik kay Ana bukas ng tanghali. Pagkatapos, dinala ni Clinch si Ana sa labas ng bayan upang pahirapan siya dahil sa paghalik sa ibang lalaki. Nagbanta rin siyang papatayin si Plugger na pinilit na aminin ni Ana ang pangalan ni Albert. Sumunod, pilit na hinahalikan ni Clinch si Ana at ibinaba ang kanyang pantalon para simulan ang digmaan nila. Kaya ginamit ni Ana ang distraction para hampasin siya ng bato sa ulo. Bago umalis, naglagay siya ng bulaklak sa likuran ni Clinch. Gamit ang kabayo ni Clinch, dumating si Ana sa bukid, kung saan iniimpake ni Albert ang kanyang mga gamit para umalis bago siya mahanap ni Clinch. Galit na galit siya dahil nagsinungaling si Ana sa kanya, umamin na mahal niya ito. Ipinaliwanag ni Ana na pinakasalan niya si Clinch noong 9 na taong gulang siya at ngayon ay nananatili siya sa kanya sa pamamagitan ng puwersa, pagkatapos ay inamin niyang mahal niya si Albert. Naputo lang sandali nang makita nilang paparating ang gang ni Clinch, kaya umalis si Ana pagkatapos sabihin kay Albert na laging bumabaril si Clinch sa bilang na 2 sa isang duelo. Hindi nagtagal ay nakarating si Clinch at ang kanyang mga tauhan sa bukid at nagsimulang hanapin si Albert na nagtatago sa gitna ng kanyang mga tupa na inihiyan ang kanyang mukha. Habang hindi nakatingin ang gang, maingat na dumaan si Albert at kinuha ang kanyang kabayo upang makatakas. Isang habulan ang naganap, ngunit hindi magawang patamaan ni Clinch si Albert dahil sa bilis ng kanyang pagtakbo. Nakarating sila sa riles at nagawang lagpasan ni Albert ang dumadaan na tren at tumalon dito para makalayo. Sa kalaunan ay bumaba siya sa tren at huminto upang makapagpahinga ang kanyang kabayo, ngunit may biglang bumato sa kanya ng bato sa ulo. Sa bayan, nagpa siya sina Edward at Ruth na simulan ng matinding bakbakan. Nabaliw si Edward nang makita niya ang mga parte ng babae sa unang pagkakataon at nang tuluyan na silang magsimula sa digmaan, nag-ambala sila ni Ana. Hinahanap pala siya ni Larry, ngunit sa oras na pumasok siya, nakatakas na siya sa bintana. Sa kasamaang palad, agad siyang hinarang ni Clinch. Samantala, nagising si Albert na nakatali sa isang poste na napapalibutan ng tribo ng mga Indian. Susunugin na siya ng mga ito ngunit nasorpresa sila ni Albert nang magsalita siya ng kanilang wika, inamin na marami siyang pinag-aralan sa kanyang libreng oras. Ibinaba siya ng mga Indian at pinaupo sa palibot ng apoy sa kampo na nakikisalo sa kanya ng isang espesyal na inumin. Si Albert ay uminom ng marami nito at nagsimulang mag-hallucinate ng husto. Una ay binalikan niya ang mga lumang alaala tulad ng oras na ipinanganak siya at tumanggi ang kanyang ama na hawakan siya. Nang matanggal ang unang ngipin ni Albert, inilagay niya ito sa ilalim ng kanyang unan ngunit nakakita lamang ng tae ng kabayo sa umaga. Sa kanyang seremonya ng pagtatapos, ang isang peking Abraham Lincoln ay gumawa ng isang kakilakilabot na pananalita.
Nang makuha niya ang kanyang unang bisikleta, sinubukan niyang ipakita ito kay Luis, ngunit bumangga siya sa isang grupo ng mga kabayo na nagpabagsak sa kanila. Pagkatapos, hinabol siya ng isang grupo ng mga dwarf na cowboy sa labas ng bayan. Biglang dinala ng hallucination si Albert sa isang kakaibang field kung saan sinasabi ni Anna kay Luis na malaki ang mata niya at napasigaw si Albert nang makita niya ang pagbabago ng mukha ni Luis. Tapos may grupo ng mga tupa na parang katulad ni Foy ang nagkukumpulan para kantahin ang bigote na kanta habang sumasayaw at umiihi. May lumabas na pinto at sinabihan siya ng mga tupa na may mahabang paa na buksan ito kapag handa na siya. Ang hawakan nito ay isang ahas na nagpatakot kay Albert, ngunit hindi siya sumuko at sumubok muli. Bumukas ang pinto at nakita ni Albert si Anna na nakasuot ng damit pangkasal na naghihintay sa kanya. Nang maglakad siya papasok sa pintuan, isang malaking ibon ang biglang lumitaw sa himpapawid na may mukha ni Clinch sa bibig nito. Nabigo siyang patamaan ito ng baril, kaya sa halip ay sinipa niya ito sa maselang bahagi nito upang talunin ito. Sa sandaling iyon, nagising si Albert sa kanyang hallucination at napagtanto na natagpuan niya ang lakas ng loob na kailangan niya, kaya pinasalamatan ni Albert ang mga Indian sa kanilang karunungan at umalis. 6 na minuto bago magtanghali, nagpakita si Albert sa town square kung saan hawak ni Clinch na hostage si Anna. Ipinadala niya si Anna sa kanyang mga tauhan para makalaban siya at magsisimula na ang countdown. Gayunpaman naalala ni Albert ang payo ni Anna at binaril siya sa bilang na 1. Natamaan si Clinch sa braso, ngunit nagawa pa rin niyang barilin si Albert at nadisarmahan si Albert. Upang bigyan siya nito ng oras, nagsimulang kumanta si Albert ng death chant na sinasabing tradisyon nito ng pamilya bago mamatay. Biglang nagsimulang makaramdam ng matinding sakit si Clinch at bumagsak sa sahig. Inihayag ni Albert na tinuruan siya ng mga Indian na kumuha ng lason mula sa isang ahas at ilagay sa bala ito. Sobrang proud siya sa sarili niya, pero hindi na naririnig ni Clinch ang mga sinasabi niya dahil wala na siyang malay. Sinipa ni Anna ang mga kriminal na nakahawak sa kanya bilang hostage upang palayain ang sarili at tumakbo sa mga bisig ni Albert. Ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay sa isang halik. Lumapit si Luis at sinubukang makipag-ayos kay Albert, ngunit tinanggihan niya ito dahil may iba na siyang mahal ngayon. Sa huling eksena, habang papalayo ang bagong magkasintahan, ipinaalala ni Anna kay Albert na may gantimpala para sa ulo ni Clinch. Hindi nagtagal ay nakuha ni Albert ang pera at bumili ng maraming tupa para sa kanyang sakahan para makapagsimula siya ng bagong buhay kasama si Anna. Samantala, isang sikat na cowboy mula sa isa pang pelikula ang nagpakita sa perya at pinatay ang operator para sa kanyang racist shooting game. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.